Nako po. Ito po ngayon, review and unbox po tayo ng ating mga unit ng unit pala, ng ating mga unit, no? Ng unit ng ating ka-airsoft from Isabela, no? Bali, ano to? Going Aurora Isabela. Napakaganda, napakalupit. Unit na ni-request ng ating ka-airsoft. Okay, mga ka-airsoft, nandyan na ba kayo? Magsama-sama tayo ngayon, no? Sa isang napakasayang review and unbox, no? Okay, so hindi ko makita ang ating pages. Hindi ko makita ang ating page, no? Yun. Okay, no? So, ngayon, yun, tulad ng sinabi ko, samahan niyo ako sa isang hapon ng napakasarap na review and unbox. Napakaganda ng unit. Ano ba tong unit na to? Itong unit ng ating airsoft, the M4A1 Carbine, pero commando style. Ano ba sabihin to? Meron tayong short version kasi nito. Yung M4 na commando na CQB. No? Pero itong nakikita nyo ngayon is napakaganda. Bakit? Full metal. Okay, full metal. Pero syempre, expect nyo na, hindi metal tong part na to. Hard polymer din, hard polymer tong butt, no? Expect nyo na yan sa mga airsoft natin. Kasi wala naman talagang airsoft na talagang 100% pure metal. Mostly of the butt is not a metal. Pero kung tatanungin nyo ako, putya, grabe, ang tindi niya, ang ganda, ang bigat niya, napakasarap, feel na feel mo, no? Kung ima-maneuver mo siya, napakaganda, napakasarap, no? Ito nga lang, merong pagka-classic ang dating. Bakit? Kasi normally, nakikita nyo naman, di ba? Dito inilalagay yung... Ay, sandali. Saan ba nakalagay yung battery pala nito? Oh, naku po! Napakaswerte pala ng may-ari nito. Nagtaka ako bakit naka-crane stock bat, no? So, normally, normally ang isang komando dito nilalagay. Ayan, dito nilalagay yung battery niya. Ayan, dito. Pero itong unit na to is napaka-modern type of commando na pala. Nagulat ako kasi dito na nilalagay yung battery niya. Oh, kita nyo, no? Everyday nakasama kayo mga airsoft, pero itong unit na to bigla akong nanibago, no? So, makikita nyo mga airsoft, no? Dito ilalagay yung mismong butt stock niya. Ay, yung battery niya sa butt stock, no? Tapos, nagtaka rin ako kasi metal tong handle. Napakaganda pala talaga. Ayan, no? So, ito yung unit ng ating ka-airsoft. So, napakaganda, napakasarap. Wala ka nang hahanapin pa talaga sa kanya, no? Normally, itong unit na to is... Sandali. Saan to galing? Dyan. Meron pa bang ganito? Pabasa. M4 na RIS. MTL nakalagay. Kasi meron pang isang umu-order nito taga Bataan. Isa. Ano nakalagay? Pero yung Commando RIS. Commando. Meron pa. Okay, Black MTL. BLK MTL. Okay, sige, yun. So, okay na. Kinabahan ako. Akala ko wala na meron pang isang order kasi na ganito. M4 Carbine na Commando. Commando, tapos RIS siya. Mahaba siya. Hindi siya katulad ng CQB na maiksi na hanggang dito lang. Pero makikita nyo to, mas mahaba siya ng almost 6 inches doon sa M4 CQB, no? Tatanungin nyo ako, syempre, Big Man, sino yung mas malakas? Yung CQB version o itong mahaba? Definitely mas malakas to. Kasi kung makikita nyo, mahaba yung travel, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, basta mas mahaba yung travel, mas malakas, mas pino, mas mataas ang FPS. Okay? Kasi pag mas mahaba yung travel, mahaba yung buwelo ng bala. Nakakabuwelo ng gusto yung bala bago siya lumabas doon sa mismong barrel. Pag maiksi yung buwelo niya, so ang tendency, nakalabas agad siya. Pero ito, makikita nyo, mahaba yung travel ng bala. Hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito. Yun. Nakabuwelo siya ng gusto. Yung bala,
mas mahaba yung travel niya, mas tame, mas maamo, mas hindi siya aggressive. Okay? Itong unit na to, full metal mula ulo hanggang baba. Makikita nyo, ano siya, parang ano talaga siya, traditional, di ba? Conventional, sabi nga, di ba? Makikita niyo yung iron, yung sight niya, naka-fix iron sight sa harap, as well as sa likod. Ito adjustable sa sight na gusto mo. Itong ganitong unit, napakaganda nito kasi nasarap i-keep nito kasi classic siya. Pawala na, paubos na kasi yung mga ganitong style ng unit, di ba? So, dahil nga classic siya, talagang masasabi natin na one of a kind. Talagang magaganda, matitibay, no? Then, full metal pa. Ito lang, meron lang akong kabilin-bilinan pag ang unit ninyo is full metal. Ano, number one, kailangan pong mag-ingat. Bakit kailangan mag-ingat? Kasi syempre nga dahil full metal, we all know na ang mga unit natin na full metal is coated. Painted or coated or powder coated. So, prone siya sa pagkakaroon ng gasgas sa tuwing tutumba, malalaglag, masasagi, 'di ba? Tuwing kakayod siya, prone siya magkaroon ng gasgas, 'di ba? Yun lang, syempre pag nagkagasgas, hindi mo naman pwedeng pinturahan. At ang pangit naman ng unit pag pininturahan mo, 'di ba? Kaya ingat lang, wag pong hayaan kakayod, wag pong hayaan na tatama, wag hayaan na matatabig kasi ikaw din po ang problema. Sayang po yung unit eh. Mas masarap kasing gumamit ng unit na, alam mo yun, na flawless. Ang sarap gumamit ng unit na sigurado mong hindi bak yung pintura, 'di ba? 'Yon. Kaya ito, makikita niyo to. Napaka-elegant black ng pagkaka-black niya, 'di ba? Tapos equip na rin siya with a single safe muna. Safe, then single fire, then the rapid fire. Napakaganda nitong unit na to. Wala ka nang hahanapin pa, sabi nga, 'di ba? So ngayon, let's begin, no? Kunin natin, lagyan natin ng battery, no? Okay, dito. Okay. To adjust this, depende sa iyo kung gusto mong malayo, okay lang. Kung diyan ka sanay, okay? Pero kung nagsisimula ka pa lang, sanayin mo yung sarili mo na huwag malayo yung mata mo sa rear sight. Mas maganda kung malapit yung mata mo doon sa rear sight. Ayan, ganyan. O, di ba? Mas maganda yan kesa nakaganyan. Ang pangit nung ganyan. Konting galaw mo lang, nawawala ka sa focus. Pag malapit, mas nakaka-focus ka. Di ba? Kaya ako, sa akin, hindi ko ina-advise na i-fully extend nyo to. Not unless na mahaba yung leeg nyo, mahaba yung braso nyo, pwedeng-pwede siguro, no? Pero ganun pa man, mas maganda to kung compact style lang. Para yung mata ninyo, malapit doon sa side. Tapos, ito pa, correct positioning, ha? Huwag kayong gagamit ng barrel na ganyan. Yan. Huwag ganyan, ha? Yan yung mga maling handling. Maling posture pagdating sa barrel. Huwag kayong gagamit ng ganyan, huwag rin kayong gagamit ng ganyan. Ang pinaka-effective is diretso kayo. Ay, ito ganito. Halimbawa yung target nyo. Ayan yung target nyo. Ayan, kayo, ang target ko. Kailangan nakaharap ka dyan. Hindi ka naka-side view ganyan. Di ba? Pangit yun pag nakaganyan ka. Yan. Ganyan, nakaganyan, or nakaganyan, pangit yun. Mas maganda, diretso ka. Ayan, ganyan, no? Para makuha mo yung tama, no? Ganyan, ha? Isa side view ko yan, ha? Yan, ganyan. Huwag ganyan. Huwag lalamang yung, halimbawa, kanan ka. Huwag lalamang yung katawan mo dito sa kanan. Huwag ganyan. Okay? Ang pinakamaganda, ito, sadlak mo sa gilid ng dibdib mo. Yan, ganyan, ha? Yan. Diretso ka. Huwag ganyan. Okay? Pangit yun. Okay? Fully adjustable. Sabi ko nga, ayan, no? Okay. Depende sa'yo. Sabi ko sa'yo, ha? Pero, kung gusto mong lagyan ng battery, dito kasi nakalagay yung battery niyan. Nagtaka nga rin ako, eh. Kasi commando, normally dito, pero siya dito. So, modern commando siya, di ba? Hatakin mo lang ito pababa. Then, slide mo. So, naalis mo na to. Then, maglalagay tayong battery. Okay? Sorry, ito na lang, no? Ito. Huwag na pala nating hatakin. Ayan. Saan daw?
Ayan, ito merong clip dito sa side na to at saka dito sa side na to. Ang gagawin mo, pipigain mo yan patulak palabas. Okay, ayan pipigain ko patulak palabas. Ayun. Naalis na. Ito na siya. Okay? Hatakin mo to, alisin mo to. Hatakin mo yung plug kung saan mo ilalagay yung battery. Ayan, okay, no, ayan. So, nakalabas na yung plug. Ngayon, syempre, ito yung battery. Gagamit tayo ng pahinga kong adapter. Okay, so ito yung battery, Li-Poly battery. Ang battery, mga ka-airsoft, merong tatlong ways to manage it properly. Proper management lang ang gagawin ninyo sa battery para hindi sasakit ang ulo nyo. Number 1, ang battery hindi pwedeng madrain. Masaid ang karga. 1 full charge of our battery is equivalent to 10 magazine. Okay? 10 magazine, each magazine has a maximum rounds of 300 rounds. Ang dami, di ba? 10 times 3. Okay? Ngayon, hindi porket naman sinabi ko na 10 magazine, 10 magazine, yun yung full capacity ng battery. Ngayon, syempre kailangan maglagay kayo ng allowance, di ba? Nakaka-8 pa lang kayo, i-charge nyo na. Huwag nyo nang isaid yung 10. Huwag nyo i-drain. Huwag nyo ubusan ng karga to. Okay? Number 2, ang battery ayaw niya ng nag-o-overcharge. Masisira siya. Bumababa yung lifespan niya. Tungkol dun sa overcharge, huwag nyo nang ipagkabayon. Kasi yung charger na ibibigay ko sa inyo, magandang klase, nagka-cut off. Okay? And lastly, ayaw ng battery yung nagiinit. Okay? I-charge mo yung battery mo, alisin mo siya sa mismong unit. Kung gusto mo siyang i-charge, dapat nasa labas. Okay? Kasi pag nasa loob, possible mag-init. Okay, sige. Ngayon, pasok natin ang battery dito sa mga buttstock. Marami yan, maraming compartment yan. May isa, may dalawa, pasok mo yung dalawa o sakasakali. Ito, pasok ko. Okay, then, plug natin to. Okay. Yan, na-plug natin. Ganun pa rin, secure mo yung lahat ng wire, saka mo ito ikabit. Okay? Siguraduhin mo na walang maiipit na wire, ha? Kasi para hindi siya mag-grounded. For now, hindi ko na ikakabit kasi ide-demo in test fire ko lang naman yung unit. Okay? Single fire. Ayan, o. Ito. Single fire. Ito. Pag nandito, ayan. Pag nandyan, naka-safe yan. Hindi mo siya mapindot. Pag nasa 12 o'clock, i-adjust mo lang dito, single fire. Okay. Pag isinagad natin sa 3 o'clock, rapid fire yon. 3 o'clock, rapid fire. Diba? 12 o'clock ulit, single fire. 9 o'clock, safe. Ayaw, okay, diba? Sige, ngayon kuha tayo ng magazine. Ang magazine nito, since black yung unit, black rin. Okay? Ngayon, this is the magazine. Makikita ninyo. Okay? Ito, bubuksan dito para malagyan ng bala. Yan. Okay. Bubuksan dito sa ibabaw. Dito mo is bubuhos yung bala. Yung bala mo, siguraduhin mong ma-transfer mo siya sa any bottle. Okay? Natuyo, wag basa. Tapos, isara mo to. Okay? Ngayon, lagyan natin ng 0.20 grams para maikrono natin. Okay. O, di ngayon, mga airsoft, nalagyan na natin ng bala, di ba? Ngayon, kinakamot yan. Ito, may gear sa ilalim. Ayan, mapapansin nyo yan, mapupuno. Ayan, puno na, di ba? Ayan, pag napuno na, ibig sabihin, good to go na yan. Pero dagdagan nyo pa rin yung pagkamot para medyo humigpit siya. Pag the more na mahigpit, ibig sabihin, the more na loaded siya ng bala. Okay? So ngayon, di naikamot nyo na, di ba? Ayan. Ayan, naikamot nyo na. Okay? Mahigpit na. Ngayon, pasok natin sa unit. Make sure you heard the click. Ay, sorry. Make sure you heard the clicking sound at make sure na
hindi na siya malalaglag. Ready to fire po ito. Lagi dapat nasa safe. Okay? Ngayon, tignan natin yung chrono niya. Okay? Normally, 400 FPS lang to 420 ha. Pero tignan natin kung ilan kasi nagpalit tayo ng spring nito. Firing. Okay, single fire. Sige. 439. 439 FPS. No, normally kasi mababa lang ang FPS nito eh. Okay, firing. 441. 441, firing. 438. Okay, firing. 437. Okay, firing. 439. 439. So, sabihin na natin 440 FPS, di ba? So, okay na yan. Hindi naman kasi nag-aasam ng sobrang lakas yung ka-airsoft natin from Isabela. Pero kung sakasakaling gusto niya pang palakasin, pwede pa kakayanin pa nito kahit hanggang 500 to 550. Dahil mahaba nga siya. Konting reminders lang, no? Konting paalala, ang airsoft, ang isang battery type na airsoft, hindi na po kinakasa. Hindi na kinakasa, ha? Pag pinasok niyo yung battery, pag pinasok niyo yung magazine, good to go na yan. Hindi nyo kailangan ikasa. Okay? Bakit? Ito, ina-access lang to pag nag-upgrade tayo. Pag nag-upgrade tayo, magka-calibrate tayo rito. Pero dahil hindi tayo nag-upgrade, wag na po kinakasa-kasa to kasi baka mabali pa yung guide, yung stopper, at yung spring. Magkakaproblema pa po tayo pareho. Di ba? Wala naman po maitutulong kung ikakasa nyo. Mas maganda kung hindi nyo na lang i-access. Okay? Ito hanggat maaari, lagi lang nakasara para yung hop-up chamber natin wag masira. Wag yun siyang malagyan ng foreign element like bato, lupa, buhangin, tubig, bibis, etc. Okay? Ngayon, single fire natin. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay, tignan natin sa labas. Baka para malaman natin kung ano siya. Straight. No, kung nakakalibrate na. Kasi kaka-upgrade lang natin ito eh. Stop mo muna isa, pause mo muna. Ang maayos, di ba? So, yan yung unit. Mag-enjoy yung ka-airsoft natin, si Sir Charlie Baracao of Aurora, Isabela. Di ba? Pag ganito yung unit, talagang masarap, talagang maganda, sigurado natin na walang pagsisisihan at walang pag-aalinlangan na mag-e-enjoy talaga yung ating bossing, no? Okay, so, yun lang muna, mga ka-airsoft. Shoutout natin, no? Okay, good day, big man. Happy weekend. Looking sharp, sir. Sabi niya, no? Okay, thank you, sir. Thank you po, Sir Polo Rodney. Good afternoon, boss, big man. Hehe, nakatambay ulit. Sabi ni Alex John Manera, Korea. Hello po sa iyo, Sir Alex John Manera, Korea. Ang haba ng pangalan nyo. Yung isa, Polo Rodney Mojica. Grabe, no? Ito si Alex John Manera, Korea, no? Oh, ito yung unit mo. Ka-Airsoft Charlie Baracao of Aurora, Isabela. For packing na po and for shipping. Grabe yung mga shipping natin today, no? Tumambak dito, dumagsa yung customer natin. Kanina nakita nyo naman, nag-deliver ako, no? Biglaan lang yon. Nasa sa tayo nun, Lucas? Balagtas, no? Hindi. Oo nga. Baliwag. Baliwag, Bulacan. Okay, no? Ito na po, unit natin kay Airsoft, for packing na po and for shipping. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong likod. Big man. Thank you po and have a blessed day.